Hello guys. Good evening muli. Ito po welcome muli sa BPTV kung saan ito sa Coach Bones ng MetaMax tutorial. Okay, in tonight's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa MetaMax income mo papunta sa coins.ph. Normally kasi guys, ginagawa natin is papunta sa GCash, but this time gagamitin natin ang coins.ph. Okay? Tamang-tama dahil kailangan ko mag-withdraw din ngayon. Okay? So, let's proceed. Paalala lang po, kung bago ka pa sa channel na ito, mangyari po lamang ay don't forget to click like, share, and subscribe guys. At pindutin niyo na rin ang bell all button para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorial updates natin. Okay, and guys, kung kayo po ay naka-benefit sa mga videos na i-upload ko rito guys, mangyari po lamang ay kung consider guys joining my channel, click mo lang yung join dyan sa baba at saka pwede ring click mo yung super thanks. Okay, proceed na tayo. Okay, paano nga ba mag-withdraw ng MetaMax income mo papunta sa coins.ph? Okay, that's our topic for tonight guys. Okay, for this job guys, kailangan nating buksan ang dalawang apps natin muli. Ang una ay ang MetaMax, which ito yung nakita nyo, at ang pangalawa ay yung coins.ph. Mas magandang i-open nyo na guys para madaling mag-navigate in between these two apps. Okay, dahil kailangan nating mag-withdraw guys, kailangan nating specify, ilagay kay MetaMax kung saan niya i-deposit yung wi-withdrawin natin. So, for that job, kailangan nating mag-una muna dito sa coins.ph at nakabukas na itong coins.ph ko guys. Yang nakita nyo dyan. So, dito sa coins.ph guys, pindutin nyo lang yung portfolio at nasa portfolio na tayo. At hanapin natin ang Tether USDT. Yan yung letter T dyan guys. Nakita natin. Click nyo lang. Okay. So, dito sa Tether USDT, ang pindutin natin guys is transfer USDT. Click the button transfer. So anong klaseng transfer ang gagawin natin? Deposit USDT or send USDT. Kailangan nating mag-deposit ng USDT guys. Okay? Dahil galing kay MetaMax, i-deposit natin dito kay coins.ph. So click natin yung deposit USDT. Okay? Tinatanong tayo kung anong select network, kung anong network ang ginagamit natin. Lagi natin ginagamit dito guys ay yung Tron, yung red background na may triangle sa gitna. Okay, yung Tron. Pindutin nyo lang. At dito pinakita sa atin na ang USDT address ni USDT address. Tether USDT address nga pala. Sorry. Pwede natin i-scan itong QR code or ang pinakamadali guys is i-click mo lang itong copy or share. Okay? Copy wallet address, share QR code, copy wallet address. Okay? So i-copy natin siya. So, ang sabi diyan, address copied. So nandito na ito, nakopya nito guys, nandito sa clipboard ng cellphone mo. Okay. Now that it is copied, babalik tayo doon kay MetaMax. Okay. So, open natin ang MetaMax. At dito sa MetaMax, kung gusto nating mag-withdraw, click lang natin itong mine button dito sa lowest right. Okay. At nakikita natin, meron akong flexible wallet na worth 534.319. Yan ang pwedeng withdrawin ko guys. Okay, so pindutin natin ang flexible wallet. At may makita tayo dyan na recharge, withdraw, transfer. So, ang gagawin natin ay mag-withdraw. So, click withdraw button. At tama na yan. Mayroong amount na 534. Select mainnet, TRC20 nga. Tama yan din. At withdrawal address. Kailangan nating i-long press natin dito guys at i-paste natin ang i-paste natin ang deposit address ni USDT Tron galing sa
coins.ph. Okay? Now that we have the deposit address, click natin itong withdrawal amount. Tinatanong na tayo kung magkano ba ang withdrawin natin. So, click lang natin itong all, guys, yung green text na all. Makikita mo dyan, ang pwede ko rang withdrawin is 534. Okay, hindi ko naman withdrawin lahat yan, guys. So, ang withdrawin ko lang, pwede mong i-type dito kung magkano withdraw mo. Ang withdrawin ko lang ay 530. Okay? At dyan sa baba, kung i-scroll up mo to, may makita ka dyan sinasabing fees. May fees daw na 1 USDT. Income tax 530. Now, tungkol dito sa income tax, guys, mayroon tayong mabasa dyan sa baba. Okay? Actual arrival daw is 523.70. From 530 ang withdrawin mo, ang karating sa iyo sa coins.ph is only 523.70. Bakit? Now, withdrawal instructions. Basahin natin ng konti ito, guys. In order to maintain the stable operation of the platform, a fixed fee of $1 US is charged for each withdrawal as a maintenance fee. So, nagbabayad tayo, guys, ng $1 every time mag-withdraw tayo. Dito sa pangalawang item, guys, kailang i-note natin to. Different taxes will be charged for each withdrawal according to the amount of withdrawal. Okay, ano ang mga charges? The fees are as follows. Kung nag-withdraw tayo, guys, from 10 to 100 US dollar, mag-collect sila ng tax, guys, na 8%. So, halimbawa, nag-withdraw ka ng 100, didakkan ka, guys, ng $8. Okay? Pero from 100 to 500 ang i-withdraw mo, ang i-collect lang sa iyo, guys, is 5% tax. Which means, for every 100, didakan ka ng $5 US dollars. Pero, if you withdraw 500 to $1,000, ang kukunin lang, guys, is 1% of the tax. Which means, for every 100, $1 lang ang i-deduct sa iyo, guys. Dahil dito, mag-withdraw ako ng 500 times 5. So, nag-deduct sila na in this case, income tax 5.30 USDT. The withdrawal will be confirmed and reviewed by multiple nodes and the arrival time is T plus 5 days of the system time. So, maghintay tayo, guys, ng 4 to 5 days bago darating sa atin ang perang winidraw natin. Bakit minention ko to, guys? Dahil nakita ko, guys, na kung halimbawa mag-withdraw ako ng $400, alam mo ba magkano ang ikaltas niya sa ano ko? Mag-withdraw siya ng 5% for every 500. That means for every 100, mag-deduct siya ng $5. Eh, 400 ang withdrawin mo. Mag-deduct siya ng 20 US dollars. Okay? Whereas kung mag-withdraw ko ng lagpas sa 500, 1% lang at $5 lang. 1% tax lang. So, $5 plus lang ang ikalta sa akin. So, i-take note nyo yan, guys. Kasi, kita mo dyan, if you withdraw 1,000 USDT and above, tax exemption, wala ka ng deduction, guys, kung mag-withdraw ka ng 1,000 plus. Okay? So, the next time mag-withdraw ko, guys, hintayin ko maging $1,000 para wala ng kaltas yung withdrawin ko. That means, kung mag-withdraw ka na maliit, guys, malaki ang deduction. Withdraw ka na above 1,000, halos wala ang deduction. Okay, proceed na tayo, guys. So, tama na yan. Withdrawin ko yung 530. Confirm withdrawal. So, after mapindot mo yung confirm, ilagay mo yung fund password mo and click confirm. So, process na ang withdrawal natin, guys. Para ma-check mo, guys, kita mo itong sa top right, meron dyan square at circle na nakikita mo, asset withdrawal. Click mo yan, guys. Makita mo ang status ng withdrawal mo. At nakalagay dyan, withdraw 530 USDT processing. Okay. Now, hanggat naka-processing yan, guys, hindi mo makikita ang winidraw mo doon sa coins.ph. Okay? So, hintayin mo, guys, from time to time, checkin mo kung
nakita mo dyan, instead of processing ay completed. So, babalikan natin ito guys after 3 to 4 days. Pag makita natin dito na completed na, then punta tayo ulit doon sa coins.ph. Guys, mag 4 days na ngayon matapos nung mag-withdraw tayo sa MetaMask. At expected na si MetaMask ay ipadala na niya papunta doon kay coins.ph. So, una nating chicken guys dito sa MetaMask kung may indication ba na natapos ng completed na ang ano. So, para mag-check natin guys, click natin ito sa mine button ito sa lowest right, and then click mo ang flexible wallet numbers. Pagkatapos, click mo ang withdraw. At nakita mo dyan sa pinaka top right, meron dyan square and circle icon. Click mo yan guys, para makita mo kung ano ng status sa withdrawal mo. Okay, wala. Dati guys, processing lang yung withdrawal. Ngayon ay, ang sabi dyan, minus 530 USDT completed. So, tapos na niyang ipinadala guys mula sa MetaMask papunta sa coins.ph. Ang withdraw ko na 530 USDT. Okay, so ang next natin gawin guys ay check natin dito sa coins.ph kung dumating na ba doon. Okay, naka-open na yung coins ko. Wala. Meron ng 30,760.24. At nakita niyo guys, check mo dito sa Tether USDT. Meron diyan nakalagay 30,760.24 dahil nakatanggap siya ng 523.980 USDT. So that means na-transfer na guys mula kay MetaMask papunta sa coins.ph ang winidraw natin. Okay. So anong gawin natin dito sa para makuha natin ang perang ito? Okay. Gawin natin guys, click natin itong Tether USDT. At ibenta natin siya guys. We have to sell it kasi ito cryptocurrency pa. Hindi natin siya magamit as pambili ng kahit anuman. So, ibenta natin itong crypto na 523 para maging peso siya. Okay? So, ang piliin natin guys, yung blue button, buy, sell USDT. Okay? Anong gawin mo? Buy USDT, sell USDT. Mag-sell tayo guys. So, piliin yan, sell. Okay, ang sabi niya, magkano bang ibenta mo? So, para makita mo guys, mag-type ka, click mo na lang itong max to sell maximum. Okay? Nilagay niya 523.98 USDT ang available. Okay. At ang Philippine peso daw ay 30.409. Now, hindi ko ito ibenta lahat guys. Kasi gusto ko mag-iwan ng 30 USDT. So, ang benta ko is only 490. So, i-type na lang natin guys ang kailangan natin ibenta. Ayan, 490. At ang sabi dyan, maging 28,436 pesos. Okay, sell. Click sell. Okay, please confirm. Confirm sell. Sale successful. Got it. Okay, naibenta na niya guys. At ang sabi diyan sa baba ng balances, meron niyang Philippine pesos 28,436.46. So, ayan, na-convert na siya ng piso, guys. So, paano naman natin ito ma-withdraw? Dahil ito ay nasa coins.ph pa, guys. So, ang gagawin natin, guys, is send natin siya papunta sa bank account. Okay? So, until dito na lang guys, natanggap mo na ang whatever you do here, pwede mo siyang ilipat sa GCash or pwede ilipat sa bangko, which we will try to do now. Okay? I-click natin itong send.
cash out or send crypto. Mag-cash out tayo guys. Okay? Para sa cash out, tinatanong ko saan niya ipadala. So for my case guys, gusto kong idiretso na lang siya sa hindi sa GCash kundi idiretso ko siya sa bank account ko na BPI. So tignan ko kung meron dito ang BPI. O yan, merong BPI. Okay. Send ko siya via InstaPay. May fee daw na 10 pesos. Not a problem. Okay, tanong ka kung magkanong amount ang isend mo. Okay, mag-send ako guys ng 28,000. Okay, para ma-recover ko yung ginastos ko sa bangko. Okay, check. Click natin ang next. Recipient. So, ilagay mo yung bank details mo guys. Okay, in my case. Pasyo. Benitez. At ang bank account number is 93. Then, account holder, blah blah, recipient mobile number, 741 transaction, 28,000, may 10 peso na charges. Okay, total 20,000, 010. Confirm. Okay, lagay natin yung code 135289, 135289. Okay, cash out minus 28. Order number created. Okay, nasend na yan guys. Save lang natin. Capture natin. Amount 18,000. So, tapos ng transaction guys at mamaya chicken ko yan sa BPI. It should be there in just kung InstaPay yan guys, maximum yan 5 minutes. So, pwede kong chicken doon sa bank account ko. Rating na ba ang winidraw ko? Ayan, punta tayo sa BPI. Lagay tayo ng password guys. So, dati yung balance ko dyan guys is only 90,000, 90k. Now, it's 118,500. So, nailipat na sa bank account guys. So, alam nyo na guys kung paano gawin mula sa MetaMask, pag-transfer, pag-withdraw, papunta sa coins.ph at mula sa coins.ph, papunta sa bank account nyo. Okay? So, hanggang dito na lang guys ang video ito. Good luck sa ating lahat. Sana po ma-bless tayo lahat dito sa MetaMask. Thank you and see you at the top.